magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, ang inyong libro. Bong para po sa ating family, relationship, and sex. Ang programang nagbibigay linaw sa ating pamilya, sa ating relationship o sa relasyon natin, maging sa ating kasarian. Kaya po, sabayan niyo po kami sa aming gagawing paglalawig para marinig po ninyo ang panig naman ng mga kalalakihan, kasi kahapon puro kababaihan ang ating nakapanayaw. Ngayon naman ang damdamin ng mga kalalakihan. Paano sila nagtaguyod? Maring yung ilan po dito ay naging matagumpay sa kanilang naging relasyon. Maring iba ay merong kaunting shortage. So, kumbaga kinapos. Sinukat, subalit kinapos. Mamaya malalaman po natin yan. At syempre po, hindi na po bago para sa inyo para mapakinggan at mapanood ang ating mga guests, kasi kanina sila po yung guest natin sa Wellness Pilipinas. At sa ating pagtataguyod sa paglalawig sa himpapawid, makakasama niyo po kami sa programang magbibigay linaw sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. At syempre po sa oras na to, nais na po namin pasalamatan ng ating mga technical, ang ating IT, ang ating engineer, maging ang ating mga technical person na macho na, okay? Guwapito pa. Okay, pwedeng mahalin, pwedeng ibigin, huwag lamang angkinin. At syempre po, pasasalamat natin kila Ma'am Mabel, kay Ma'am Nelly, kay Ma'am Tanya. Ganun din po kay Sir Johnson, kay Sir Amba, at sa ating Vice President and Station Manager, Sir Benny Maligdem. At pasasalamat sa ating butihing Chairman, Chairman Efren Rapanan. Sa ating paglalawig sa himpapawid, inyo pong mapapakinggan at mapapanood ng programang ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Kaya po sabayan niyo po kami. At syempre po ang pagbati at pasasalamat po na namin sa lahat na nanonood at taga-subaybay ng programang FRS. Kaya pababatiin muna po natin ang mga magigiting na guwapito. Kung naghahanap po kayo ng guwapo, macho at may takot sa Diyos, eto sila. Sa pangunguna po ni Sir Eds. Sir Eds, magandang gabi sa iyo, Sir Eds. Yan. Hello, magandang gabi po sa lahat. Go ahead. Tagapakinig at takapanood po at takasubaybay po ng ating BBM Media. Salamat po Doc Bong, salamat po sa lahat ng nanonood. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Alright. Alam mo po, mga macho na lalaki, kaya po medyo maingat magsalita yan, maiiksi. Kasi sabi niya, kay less talk, less mistake. No talk, no mistake. Kasi minsan, mga kababaihan, kapag laging ang asawa mo ay sinisitaga at sinasabihan ka, nakahanap ka na po ng tamang babae sa buhay mo. Sunod nun po, tatamaan ka na talaga. Sige mo. Yan po ay isa lamang sa tinatawag na appetizer ng ating programa. Huwag nyo masyadong personalin, ito po'y usapan lang at kuro-kuro. Huwag kayo mag-jump sa conclusion kagad. Pababatiin naman po natin ngayon kay yung isang magiting na napakahusay pagdating sa pag-dribble at pag-shoot. Pero dapat may ilaw at nasa court. Ayan. Okay, bumati na kayo. Sir Adrian, go ahead. Good evening po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng BBM Media. Welcome po sa FRS. So, Family, Relationship, and Sex. Sabi nga ni Doc Bong, hindi yung sex na kasarian po. Yun po yung pag-uusapan po. Dinilinaw lang natin doon sa iba. Kasi baka mamaya excited kayo dapat asahan na po ninyo ngayon na kinakailangan yung pag-uusapan po natin ay may kinalaman po ito sa tinatawag nating pamilya. Paano ba magpapalaki ng pamilya? Paano ba? Anong gagawin pa natin dito? Yun po yung paraan natin. Okay? Para maging malinaw po sa lahat. Alright. Si Sir Adrian at si Sir Eds, ito po, na-introduce na po namin sa inyo. Nakita naman po ninyo, matatangkad po itong mga taong ito. Matipuno po ang kanilang mga bias ng kanyang mga katawan. Ayan. Makikita nyo ba sa screen yan? Ang tanong natin, paano na napapangalagaan ng kanilang kalusugan habang sila po ay nagkakaedad na? Para parehas naman kami nagkakaedad.
O, yun muna ang unang tanong natin kay Sir Ed sa kasi kay Sir Adrian. Paano? Anong paraan na ginagawa ninyo? Share the secret para yung mga ibang lalaki dyan na matipuno na nakakaroon ng karamdaman, malaman nila na meron palang sekretong malupit na ginagawa ng mga ibang kalalakihan. Kasi yung iba, edad 20 pa lang, dami na nararamdaman. Kaya hindi naman tayo makakalayo ng edad. Tama ba ako? Okay, from you, Sir Edwin, ilang taon ka na ba? 38 po. Ganyan na ganyan din yung edad ko, 15 years ago. Si Sir Ed, ilang taon ka na ngayon, Sir Ed? 42 na po. 42, ganyan na ganyan edad ko, 9 years ago. So ibig sabihin, dumaan ako sa edad nila. Ibig sabihin nun, mas gurang ako kaysa sa kanila. So ngayon, share the secret. Paano nyo napapangalagaan ng kalusugan nyo? Kayo ba ay may mga bisyo o wala? Kasi sabi nila, kapag ikaw do'y umiinom at naninigarilyo, tunay kang lalaki. Patunayan natin ngayon na hindi lang pala yung mga naninigarilyo at umiinom ng alak ang tunay na lalaki. Ngayon, from you, Sir Eds, paano mo mapapatunayan ang pangangalaga sa kalusugan mo na malayo ko sa ibang bisyo? Go ahead. Unang-una talaga, wala po talaga akong bisyo. Vision meron. Vision, marami po. Pero yung bisyo wala. Bisyo wala po talaga. Okay. At siguro para mapangalagaan yung kalusugan, unang-una po dapat tama yung puso. Ibig sabihin, tama yung isipan, tama ang puso, iwas stress. Iwas stress. Dapat yung mga stress na bagay ipagkatiwala kay Lord God yan. Kasi hindi makakatulong sa ating buhay yan. At nagbibigay lalo ng karamdaman sa sakit yan. Pag marami tayong alalahanin, marami tayong isipin. Pero kung bumbu yung faith natin kay Lord, alam mo yung mga problemang yan, kaya talagang mapagtatagumpayan natin. Kaya yung sakit, hindi tayo ma-overcome. Kasi unang-una, alam natin yung kagalingan natin galing kay Lord. Ilan pa? Okay. Ikaw ba, nasubukan mo bang nag-yosi dati o uminom ng alak? At your age right now? Right now, hindi na po. Pero yung mga way back 2011, 12 like that, kasagsagan ng mga kabataan pa na, mga bar. Pero very gradual, very, kumbaga, occasional yan talaga. So, napakamadalang po kasi, unang-una, alam ko po kasi yung risk. Okay. At we are aware. So ako, ginagawa ko lang yun sometimes kapag may mga occasion lang para hindi naman tayo nagmumukhang alien sa kanilang paningin, no? Kailangan medyo makisama ng konti pero hindi dapat nagiging bad influence. So yun lang. Siguro ganun lang yung ginagawa ko before. Alright, yan po kumbaga parang po yung kanyang pakikisalamuha lang dahil pakikisama sa ilan. Kasi ayaw niya maging KJ. Yun ang tama dun term, di ba? Pero when you decide na tanggalin na yan sa katawan mo, dire-diretso na. So ibig sabihin, may pinagdaanan ka tungkol dyan. Pero dahil na value mo yung health, kung paano alagaan, mas pinili mong magiging healthy. Health conscious ka na. Si Sir Edna naman. Tayo, Sir Edna, paano ba yan? So, para sa akin po, yung ina-apply ko sa akin para maging stay fit din tayo is yung discipline po. Discipline. So, number 1 po yun. Dapat disiplinado tayo sa sarili natin, sa kinakain natin. Then, yung sleeping habits po, importante po yun. So, yung puyat, i-lessen natin hanggat as much as possible, 8 hours of sleep magawa po natin. So, natin. Yung tulog ba ng 8 hours, ano yung mas masarap doon? Yung ikaw lang mag-isa o may kasama? Mas masarap po yung tulog. Tulog lang. Play safe sumagot, Mamaya, alamin natin yan. Doon sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung sa tingin niyo ano mas masarap para sa inyo, matulog na mag-isa o matulog na may kasama? Ayan, pwede kayo mag-comment dyan para at least ma-justify natin kung bakit. Mas masarap doon yung matulog ang tanong doon, kung pwede bang mag-isa lang o may kasama. Malalaman natin yan. Okay. So ngayon, sa paraan na meron tayo sa lipunan natin yan, di ba? Medyo rampant na yung mga pag-search ng mga bata sa social media. Yung iba nga, minsan kapag naglalaro, pag inutusan mo, nagagalit pa sila pag nag-game over sila. Ngayon, dahil parehas naman kayong binata, yung iba walang commitment, yung iba naman may asawa, pero syempre respetuhin natin kung ano nagiging desisyon nila, kung ano po yung kanilang naging usapan. So ngayon, ang tanungin natin muna si Sir Edge. Sir Edge, at your age ngayon, ikaw ba'y may commitment na o wala pa? Kasi kanina sabi natin na malalaman natin dito. Kasi baka mamaya merong nagpo-prospect na naghahanap din, nag-isang tulad mo na takot sa Diyos. Kasi dapat ganun Hindi ka dapat takot sa asawa mo.
Kasi pag takot ka sa asawa mo, pwede ka pa magloko. Pero kung takot ka na sa Diyos, kay maring hindi na. Kaya hindi ko sinasabing katapusan na yan, ha? Kaya kinsenas pa lang ngayon, eh. Okay, Sir Ed, go ahead. Share your thoughts with that question. Single pa, yes. Single pa po. At Ano plano mo? ano ko, actually, nagpapray naman po tayo kay Lord. Yeah. Ibigay niya yung the best, no? Hindi man ganun ka sa gusto natin, but yung makakasama natin sa ating ministry, makakasama natin sa ating mission, especially sa ginagawa ko ngayon sa Empowered Nation, medyo malaking responsibility, no? Kasi we're not only to talk about the barangay lang. It's a nation building yung gusto natin mangyari, no? Yes. Kaya medyo hopefully magbigay ang Lord ng tamang partner na makakatuwag natin sa mga ginagawa natin pagtulong sa ating community. Pwede ba kami mag-recommend sa iyo, Sir Edge? Ano ba yung parameter? Ano ba yung checklist mo? Ano ba yung kailangan mo na makakatuwang sa paglilingkod sa Panginoon? Sige daw. Parang mahirap po sagutin. Yari tayo. Bago mo sagutin yan, Hirap po na. batiin mo na natin si Sir Noel Rapas Buhia. Okay? Sabi niya, okay, mabuhay po CIA Bayanihan. Sabi ni Sir Noel Galardo, mabuhay ang Bayanihan Broadcast Media. Okay, ano po ba yung karagdagan nun? Mabuhay ang tropa. Okay, si Sir Neil, kay Neil J. na Sikat Pilipinas, 69 Days Bukidnon to Manila, mabuhay Wellness Pilipinas. Masarap po ang may katabi, Dok, dahil po malamig, may kayakap. Yan. Oh, Neil J., binata ka pa, ha? Baka dyan pa lang. Neil J., magsabi ka, ha? At syempre po ang aking kinakapatid na si Dayan, kay Tihada ay nanonood na rin po ngayon. Kay regards sa'yo, ha? Regards yan. At syempre po, yung pinakamahal sa lahat ng tao dyan sa PubTed, walang iba kundi si Ma'am Bernadette Barasigan. Okay, hello po sa inyo dyan, ha? Okay, hello po kay Sir Doc Louie Ocampo, maging kay Sir Rai, at ganun din kay Ma'am Hana, kay Ma'am Rose, kay Tita, at ganun din po kay Sir Edison. Mabuhay po kayo. At sa lahat po na nandyan ng mga business partner natin. Now, pag-usapan natin. Meron bang katangian na hanap mo na ako pwede? Kasi minsan, di ba, we are praying na, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, ganyan-ganyan. Sabi ni Lord, teka lang, anak, baka hindi ka pa ready. Di ba? Minsan, ang hinihiling natin yung right woman para sa atin. Pero ang tanong, are we the right guy para doon sa right women na ibibigay ng Diyos sa atin? Yan ang matinding tanong dyan. Ngayon, alamin natin, ha? Kasi siyempre may qualification yan, eh. May tinatawag na qualification na dapat ma-identify natin. Alamin natin muna kay Sir Edge. Sir Edge, go ahead. Okay, sabi ko ngayon, mahirap na mga tanungan ito, eh, no? Actually, tinatanong ko rin sa Lord yun, eh. Oo. Na kailan, sino. Oo. Yun yung mga tanong, eh, no? Kasi siyempre, at our age, kumbaga, we're not getting younger. Pero bata ka pa tignan. Don't worry. Kasi sa edad mo po, pwede ka pang makalima. Okay. Makalima ka, Lord. Makalimang panalangin, araw-araw. Pwede. Pwede. Okay, go ahead. Yun nga, siguro kung magbibigyan mo si Lord, I think alam naman Lord yung heart, yung desire ng heart natin. Yes. Ang hanap mo naman yung may takot din sa Diyos, Of di ba? course, dapat talaga yung may takot. Dahil unang-una, dapat, pares kami ng principle sa buhay. At very particular ka ba sa outlook appearance? Actually, medyo masailan lang din. Oo, Medyo masailan. Anong kasi- gusto mo? Matangkad? Sakto lang, siguro mas better matangkad ako. Kasi iba yung mas matangkad yung lalaki. Kung halimbawa yung qualification na ibibigay sa'yo ng Diyos, para ka nakasandal sa bundok, okay na ba yun? Para lahat ng gusto mong gawing activities, ganyan, may pagpapatuloy mo. Kasi, kumbaga, meron kasi minsan, di ba, na mataas yung antas nung babae, minsan, naliling lang yung lalaki. Pero kung halimbawa, ganun yung ibibigay sa'yo ng Diyos, tatanggapin mo ba? Well, kung yun ay bigay ni Lord, ano magagawa natin? Kasi yun ang bigay niya. Ipagdasal namin mamaya, alam ko pagkakalob niya sa'yo yan. Sana nga, no? Para may makatuwag na rin sa... Kung sinong unang papasok sa pinto. Ayan. Biglang ganun, ano? Sinyal, sakit, no? May sign. Biglang ganun, ano? Okay, bago kayo ma-excite, no? Babalikan natin si Sir Edge
pasalamatan muna natin ang panonood ni Ma'am Patricia Bernas. Sila po yung mga ating mga guest kagabi o kahapon. Okay, maraming salamat Ma'am Patricia. Sabi niya, congratulations BBM Broadcast Media, God bless us all. At si DXRR Caraga, good PM. Okay, biruin mo, may programa din doon, nanonood din sa programa natin. Same, vice versa. Si Sir Reggie Mangahas, isang magaling na profesor, okay? At maraming natatanggap to ng mga awards. Magandang gabi po sa inyo. At Dog Bong, pa-shout out po ang mga CIA Bayanihan members ko sa Palawan. Si Ma'am Salve Sabenasio, ang aking leader na sila Ma'am Carla Kabasal, Cynthia Kabasaw. Ano ba to? Kabasaw. Sir Jun, Leslie Balobo, Jose Baltar. Mabuhay po ang CIA Bayanihan. Yan. Salamat po ha. Kasi minsan 'di ba, may kautusan ng Diyos na dapat tayong sumunod. Minsan, yung gusto natin na susunod. Paano tayo magkakaroon ng pagpapala kung ang sinusunod natin yung gusto lang natin? Kasi kung susundin natin ng Diyos, it really takes a little act of sacrifice. Kasi the meaning of sacrifice for me, it means you are giving up something good for something better. Why? Because there is always something best awaiting for you. So if there is something best awaiting for you, let's do whatever it takes. We don't need to try. Okay? Kasi if we really show our faith to God, it regardless kung matangkad yan, mababa yan, it doesn't matter. As long na gagamitin kayo to fulfill His mission and also our mission objective in life. Yan. Si Sir Edge nag-aantay ng biyaya galing sa Diyos. Hindi niya alam na yung biyaya nakalaan sa kanya. Okay, parang may napipisil na akong biyaya na para sa kanya. Parang natatawa ka. Kaya ang good news nun, baka mamaya mapakilala ko na sa'yo. Okay, pag-uusapan natin dito sa lagay, ganun-ganun ba yun? Okay, salamat daw, sabi ni Sir Reggie Mangahas. Okay, Sir Ed, balikan ka namin. What make you feel excited? Kung halimbawa ipagkaloob na ng Diyos yung hinihiling mo na po pwede magiging kabiyak or bubuo ng pagkatao mo na magkaroon ka ng pamilya. Go ahead. Una, ma-excite ako dahil for 42 years ng pag-aantay, no? Baga, talagang hinanda ni Lord yung tao na yun. Alright. Yun the best doon. Hinanda niya yun. At kung namating man siya sa punto na nasa ganito akong... Huwag mo mabuksan mo ng pinto. Mamaya, tinatapos mo na si Sir Rex. Kinakabahan ako tuloy. Kinakabahan ako baka biglang tumakas ka. Baka may nagtitext na rin Pwede nyo ba i-text papasukin nyo na? Di pa ako ready. Di ba? Minsan ang Diyos tumatawag siya. Tignan mo, ha? Hindi niya tinatawag yung isang tao na maglingkod sa kanya na dapat ikaw ay tapos dito. Nakita niya Yung iba tinatawag niya, daming kahinaan Si Noah, di ba? Naglalasing siya nung tinawag. Tama ba? Okay, so tignan natin. Baka ito yung pagkakataon na ginawa ng Diyos para magkaroon ng answered prayer. O para mag-excited pa yung dalawa. Sabi niya. Go ahead, sir. Sabi ni Sir Moises dito, okay, pa-shout out po. Sir, dito po sa San Francisco, Agusan del Sur, Surigao del Sur. Yan, pa-shoutout po kay Sir Moises, Bolambot at kay Queen Rional. Good evening po, watching from Ligao City, Albay. Best regards po sa lahat ng mga taga-Ligao, Albay, Salting family, kay Ma'am Marisa, kay Bel, kay Juan, saka kay Sir Rico at sa buong pamilya dyan. Kay Tate Renihen, kay Janet, kay Nani Renihen din. Okay, sige, tuloy natin, sir. Huwag niyo muna papasukin mamaya. Tapusin niyo muna yung program para naman may exciting naman. Yan, may nakalan of one. Baka pwede niyo papasukin din. Sige. mukhang kasubuan to, Sir Ed, ha? Pasensya ka na. Kasi, di ba, minsan hindi natin alam kung kailan dumarating yung blessing. Minsan, binibigay niya yan unexpected. Pero if you really how to manage kung ano yung blessing na yan, God will help us. In any ways. Go ahead, sir. Go. Nahatsit ako ngayon. Sabi dito, Doc, kay nakatutok po kami. Ang ganda po ng topic. Malapit na po akong ibigin tong katabi ko. Sabi po ni Mai. Naku, Mai, ha? Okay. Ngayon, pwede na kayo mamili ng ninong. Kasi kapag kayo po namili ng ninong, sir, okay, sigurado ako may sasagutan ng kasal.
Kasal lang ha. Yung handaan, iba naman. Sige nga, sir. Ano, ano ba? Siguro kung darating man siya, unang-una dapat masayang puso natin. Mamaya mo na buksan nga. Kinakabahan ko na ako eh. Sige. Pero syempre, pag di pa time talaga, ano naman yung conviction na hindi pa ready rin ng heart natin. Kasi, to be honest ko talaga, nagpapasimula pa lang ako sa ginagawa ko sa organization. Oo. At napakalaki nung pasanin. But I do believe, kaya natin ito dahil unang-una, nagawa na ni Lord yung Yes. yung tungkulin natin eh. Oo. Yung only just part lang na i-execute yung gusto niyang ipagawa sa atin sa ating komunidad. And hopefully na kung mayroong mang dumating na isang kabiyak, no, or magiging ka-partner natin in the ministry, no. Well, I hope na mas malawak yung pangunawa niya. Yun yung importante, mas malawak yung pangunawa niya. Dahil most of the time talagang mas kapiling ko yung mga oras sa alam mo yun, binubuno natin para sa mga makikipag-usap sa mga tao, abutin ng mga tao, at kumbaga yung pangunawa ng isang kapartner ay talagang mas dapat higitan pa niya. Dahil I do believe na yung relasyon na ito dapat maging katuwang sa ministry. Kasi kung medyo may selosan, pinag-selosan mo yung kinakausap mo, ay kinakausap niya, parang ang hirap kumilos ng gano'n. No? Ito nga po, may nag-chat na sa akin eh. Sabi niya gano'n. No? Yes, baka po magkasalubong na kami ni Sir mamaya. Pag-uwi niya, baka papihikan po si Sir, kaya matatagalan. Sabi po ni Ma'am Queen Reonal from Ligaw, Albay. Albay. Ang maganda po doon sa lugar nila, Sir, kahit hindi ka manligaw doon, pwede ka maligaw. Talaga. O ligaw kasi. Ligaw City. Nako, delikado. Pero po, si Ma'am Winnie Gonzaga nanonood na sa atin at si George Matias. Sir, kung gusto mo po, Sir, na matuto ng discarding malupit, si George Matias po, maraming pwedeng ituro. Oo. Pwede. Okay. Yung turo po niya sa'yo, 2 relihiyon dapat na meron ka. Mamaya ibubulong ko sa'yo. Ibubulong sa akin, 2 relihiyon ha. Okay. Ngayon ko lang narinig yan. Di ba, ang ganda po ng words na sinasabi ni Sir Eds ha? Okay, hindi po niya sinusunod yung sarili niya lang emotion. Okay, isinantabi po niya yun kasi ang gusto niya, papaano po niya masustain yung aktibidades na kanya sinimulan at dapat po yung kanya makasama na makakatuwang nito, kinakailangan meron din siyang same passion. Okay, kumbaga kaagibat, katuwang, okay, para po mapalaganap palalo yung tinatawag natin paglilingkod sa mas nakakarami. Pero sa tingin ko naman, Sir, parang sakto lang to. Okay. Salo kinakabahan. Una, hindi mo na po problemahin kung saan ka titira. Dahil meron ka, meron din siya. Hindi ba maganda? Okay, pagkatapos ikaw nag-aaral ka ng alternative medicine, siya nag-aaral na rin ng alternative medicine. Babanggitin ko na ba pangalan? Hulida pa, hulida. Okay, si Ursula Roman nanonood na ngayon, yung anak mo. Hello, kamusta po kayo? Ito, okay, maganda po discussion namin, ha? O, di ba, Sir? Okay, ang tanong lang kasi doon, maaring hindi tayo ready agad. Pero again, kapag ang Diyos ang naghanda sa atin, there is no question asked. Maalala ko nung si Abraham ay binigyan ng task na mag-offer siya ng love offering. Okay? Sacrificial lamb. Okay? Pwede mo ba ikwento sa amin yan, Sir, if you don't mind? Okay. Yung maghahandog siya, no? Sa bundok, no? Na kung sinama niyo yung kanyang anak, si Isaac. Yeah. Then what happened is, siyempre, sabi niya kay Isaac, mag-prepare ka lang. No? Then hindi alam ni Isaac na siya pala yung ihahandog. Oo. Pero dahil sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon, at sabi niya, ba't ko ihahandog itong anak nito? Ito yung kaisa-isang anak na binigay mo sa akin. Sa tagal ng panahon na inantay, no? Na magiging ama ng salin lahi. Pero gusto mong pangkunin. So parang masakit sa part niya yung pagsunod. So yung pagsunod niyo, actually, doon tinetest ng Lord yung heart ng bawat tao, no? Tama. But the good thing, the Lord will provide. No? Kaya yung time na ihahandog na si Isaac, talagang sinabi ng Lord na stop. Pinahinto niya kasi alam naman na he is only testing the heart of Abraham, but the Lord will provide. Kaya nakakita po si Abraham ng nasabit na ano ba yun? Lamb sa parang puno na yun, no?
Kaya ano nangyari, yun yung in-offer. Kaya natupad yung promises kay Abraham na maging ama na sa ating lahi. Yeah. Kaya yun yung part ng testing of faith kung gaano tayo kapit nila. Galing na pagkakwento, di ba? Alam mo, kapag babae lang ako naman liligaw sa lalaking to eh. Bakit kanyo? Kasi napakasimple lang. Kung ang layunin mo, parehas. Pagkatapos, ang nais nyo maglingkod, parehas. So, ibig sabihin, that will help you to sustain not just for life, but for all eternity. Okay, yun ang kagandahan nun, di ba? So, sacrifice, katulad ng sinabi ko kayo, di ba? Giving up something good for something better. Why? Because there is always something best awaiting for you. At inobserve ni Abraham yan. Yes. And because of the sacrificial na ginawa nila, tinali pa nga niya yung anak niya eh. Tinatanong nga siya nung anak niya, ano po ba ito? Anong ginagawa niyo sa akin? But again, he refused to answer ata. Pastors later on, binigay ng Diyos sa kanila kung ano dapat gawin. So again, we never ask. Sabi nga, yung comprehension ng tao, malayo sa comprehension ng Diyos. Dahil ang heaven and earth is magkalayo din. So kaya kinakailangan unawain natin kung anong dapat natin gawin. At syempre babalikan natin mamaya kay si Sir Edge kung paano siya mabilis mag-decide kung halimbawa ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ngayon. Kung ngayon, ano pwede niyang decision gagawin? Kasi syempre dapat meron tayong ultimate goal, di ba? Kasi kumbaga pag pinakawala mo isang oportunidad, sinayang mo na yung mission objective mo sa buhay. Kumbaga ito na yung binigay ng Diyos sa'yo, pagkatapos sabi mo, Lord, bigyan mo naman ako na mas bata pa. Baka mamaya ipakapahamak mo pa. Di ba? Oh, pero doon ka na sa, ano ba gusto mo, sir? Yung may karanasan na o wala pa? Alam na ni Lord Diyos, gusto ko eh. Pero kung sasabihin niya sa'yo, nalaman ko na yung gusto mo pero hindi ka pwede yan. Dito ka pwede. Yari ka ngayon. Balikan natin yan. Tandaan mo ninyo yan, ha? Balikan natin yan. Ngayon, tanungin naman natin si Sir Edran naman. Sir Edran, taken na o still committed pa? Bali, I'm married, complicated, but available. Nice. Ayan po, narinig nyo ha. Magkaiba po ang resume ng dalawa. Alin po yung mas urgent sa inyo? O, yung isa po, may gagastusin pa. Bakit? Kinakailangan pa po ng annulment o divorce kung po pwede pa sa kalang pananampalataya o paniniwala. O iwo-work out pa yon. Yung isa po, available, ready to marry. Kaya ang tanong, sa lagay ba po pwede tayo magiging ninong kasama si Sir Amba? Kasi ang mga ninong ngayon, yun ang nireregaluhan eh. Tama ba Sir Amba? Kapag kinuha nyo kami ninong, kayo magreregalo sa amin. Alright. Bakit mo sinabing complicated and available? What do you mean? Kasi kaya complicated kasi syempre mostly naman sa amin kasi as an INCR, Iglesia ni Cristo, Oo. we are not allowed na to go through annulment talaga. Okay. So, yun kumbaga, yung- kung anong pinagsama ng Diyos, hindi pwede paghiwalayin ng tao. May tama naman yun. Oo. So kaya para sa akin, yung babae na kung meron pang darating, Oo. is parang suntok sa buwan siya. Oo. Kung ipo-pursue niya ako. Kasi, kumbaga, marami siyang pagdadaanan na proseso. Then, syempre, unang-una, may anak din ako. Tama. So, kino-consider ko rin yun kung if just in case, papasok ba ako in a relationship or syempre ako, as long as possible, ayoko pong madama yung emotion ng anak ko. Kaya iniingatan ko So, yun. kumbaga, ang pinaglalaanan mo ngayon, kung halimbawa ikaw gusto niya makasama, dapat mahalin din niya kung ano yung mahal mo. Yes, Requirements. Yes po. Okay, so ngayon, halimbawa, ano ba yung hanap mo? Yung walang commitment o walang anak? O meron na ring anak, subok na. Okay? Naanak ka na tuloy. Mukhang mali yung pasok ko. Okay. Pero sasabihin sa'yo, sige, mamahalin ko kita, mamahalin ko yung anak mo, pero dapat mahalin mo din yung anak ko. Okay, win-win solution yun. Pwede ka pa ng ganon? So sa ngayon po, ang sagot ko po dyan, hindi po ako naghahanap. Oh, di siya naghahanap. Oo, Oh, sa naghahanap. lahat ng mga byuda po, okay, hindi na po available to. Biglang hindi naghahanap eh. Kaya na available na. Oh,
Kaya iisa lang po ibig sabihin nun. Si Sir Ed dyan, yung gusto niya makasama po, yung wala pang anak. Kasi siyempre, dagdag responsibilidad yon. Dahil pag mahal mo yung nanay noon, kinakailangan isama mo sa responsibilidad mo. Kung halimbawa 5 ang anak niyan, instant, may 6 ka na kagad. Kasama yung anak mo. You are making big family out of it. So, ang tanong kung ready ka, sabi niya, hindi po ako naghahanap. Ayan po ito po yung masayang talakayan kasi po real life to, real life. Okay? So kung ano man po yung lumalabas sa bibig nila, yun po yung gusto nila. Minsan po sa isang tao, minsan medyo nalilito pa tayo kung anong decision natin gagawin. Minsan kinakailangan dapat nating sundin kung anong decision ng Diyos para sa atin. Okay? Hindi po natin sinasabi na kapag ang tao nakipaghiwalay, kapag nagkalabuan, ibig sabihin parehas silang mali. Okay, meron lang pong tinatawag yan ng period of adjustment na minsan wala pong give and take. Kaya mas mabuti po na kayo ay hindi ko ini-encourage na dapat maghiwalay kayo. Kasi minsan kailangan po ninyo ng space. Kaya po halimbawa naka-girlfriend kayo, naka-boyfriend kayo o nag-asawa po kayo, sasabihin niya sa inyo, pag may problema, I need some space. So sasabihin mo sa kanya, may plano ka pala maging astronaut, bakit di mo sinabi agad? Sa space nila, di ba? Gusto nila mabuhay na may space. But again, ang lagi natin sasabihin dito, kung talagang yung bagay na kapag makasama kayo, there is no peace anymore. Okay? There is no respect anymore. There is no trust anymore. Okay? Ang sasagot ko naman yan, is better to be single than to be eternally wrong. Kasi kung pati pag nilingkod mo sa Diyos, maapektuhan dahil nakukunwari ka na lang, parang hindi na yata masaya ang buhay pag ganun. Okay? Tawa siya. Sabi ni Ma'am Queen, sabi niya, haha, masaya manood po sa inyo. Dami ko po natutunan. Thank you po. Yan. Ang pulutin lang po ninyo yung mga katotohanan, ha? Yung mga joke po natin, na ibahagi lang po yan ang tinatawag natin pampainit sa ating putahe. Pag-uusapan po natin kasi ang tungkol sa pamilya. Kasi yung iba minsan talagang they are so desperate. Nakakala nila nagugunaw na yung mundo nila. Yung iba naman nagwo-worried, tatanungin sa'yo, ilan taon ka na? Bakit hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ba't worried ka? Why you're so concerned about me? I have mission in life. Minsan, di ba, ilang taon si Abraham sa si Sarah bago pinagkaloob yung anak nila? They are too old. Bakit? Kasi that time, si Sarah is barren. Ibig sabihin, baog siya. Pero because of the power and, God has made it, all things are possible. Kaya po, wala po ding imposible na si Sir Edge, kahit sabi natin 42 po, pero ang hato pa po nito sa kasipa niya ay edad 19. Naintindihan na po ninyo kung anong ibig sabihin nun. Si Sir Edge, balikan natin uli. Okay, Sir Edge muna, balikan natin. Sir Edge, kapag halimbawa sabi ng Diyos sa'yo, bunulungan ka, mamaya bulungan ka halimbawa, yan na yung sagot sa panalangin mo. Paano mo i-take yung initiative? Halimbawa, nasa harap mo na mamaya, tapos merong inspiration. Sabi niya, yung sagot sa panalangin mo, nandiyan na sa harap mo. Paano? Anong aksyon ang gagawin mo? Okay? Pangalawa, tanggap po bang mapahiya ka sa harap ng tao o mapahiya ka sa harapan ng Diyos? Hirap pa. Lumalalim na lumalalim. Parang hindi ako ready sa tanong na yun. Ang tanong ni Sir Edge, tama ba itong program pinuntahan ko? Alam ko, wellness lang usapan dito. Naligaw yata ako. Di ba? Sige daw, Sir Edge. Bigyan mo kami kasi alam ko, you are a man of wisdom. Kaya maraming matutunan ng tao sa'yo when you decide. Ano ba inintindi mo, kahihiyan sa tao o kahihiyan sa Diyos? Unang-una, yung kahihiyan kasi, it's better to mapaya sa tao. Wag na sunod. Kasi I'm not a man pleaser. Yes, yun no? I don't want to please anyone. Mas maganda ko ang ipiplease ko sa Lord. Kasi sabi nga ron lahat naman tayo mamamatay. Pero kumbaga, kung mayroon man tayong paparangalan, kung si Lord talaga. Kasi sila naman yung ultimate reward natin in the end of the day. Siguro kung dumating naman yung time na magkasalubong man kami, siguro paketin na nga. Masalubong ko na dyan. Pipikit mo na ako.
Ano Ang ba? bilis ng sagot sa'yo ni Lord. Masyado, Lord, parang hindi ko yata yan. Oh, di ba? So, ibig sabihin, it's a special day for you. Okay? Di ba sabi niya, when you ask the Lord for anything that you want, you have to present your plan. Justify mo kay Lord, Lord, bakit ko kailangan to? Ito po kasi dahilan ko eh. Okay? Kasi pag na-justify mo sa Kanya yan, okay, alam mo, ibibigay niya sa'yo talaga yan. Ang good news naman nun, bakit namin gusto na mangyari ito? Kasi nakikita namin, doon sa layunin na meron ka, sa kalayunin na meron siya, po pwedeng pagsamahin. So, ibig sabihin, nakikita namin yung possibilities. Siyempre ngayon, hindi mo ma-appreciate. Una, blinded ka. Okay, sabi nga, di ba, you have compelled to be obedient. So, anong ibig sabihin nun? Whether you like it or not, when the Lord's command, you have to obey. Regardless. Bakit? Alam ng Diyos kung ano nararapat para sa'yo. Kaso lang kasi yung iba minsan, ang hilig nila, naghahanap ng mas bata. Pag hindi nila alam, pwede sila mapahamag. O, di ba? Anong iwas mo? Iniiwas na nga ng Diyos sa'yo para hindi ka magkasala, pero pinili mo pa rin. Tama? So, tanong, nandyan na ba siya? wala. Nag-aabang na pala to. Lumabas na kayo at tawagin mo na. Nagmadali eh. Okay, Sir Ed. Ano masasabi mo kung halimbawa, kung ngayon ipagkakalot ng Diyos sa'yo yung answered prayer mo, ito usap-usapan lang naman. Nothing serious. Pero kung halimbawa, sineryoso mo at who knows? Okay, lagi nating isipin, God will provide. Diba? Ngayon sir, anong preparation na gagawin mo kapag halimbawa pinagkaloob ng Diyos sa'yo ngayon? Actually kasi before, torpe talaga ako manligaw. To be honest, torpe talaga ako manligaw. So, nasubukan mo ba na busted, chef? marami na rin. Marami? Na busted ka? Ikaw, Adrian, nasubukan mo na busted? Medyo. Ako tanungin nyo. Kayo po kayo. Never ako na busted. Alam mo kung anong sekreto ko? Never din kasi ako nanligaw. Di ba? Yun ang sekreto. Tama. Okay. Kasi yung iba, ligawin eh. Okay, ako, ginawa ko, dinala ko, niligaw ko, tapos sabi, tayo na. Okay, gawin na. Hindi na siya naligaw. Okay, sige, go ahead, Sir Reds. Ayan. Siguro kung hirap, no? Pero sa akin kasi yan eh. Parang mas prepared ko yung niligawan. Ikaw yung niligawan. Tapos, anong hanap mo ba? Anong hanap mo? Kinakailangan ba? Materials, yung material puwerte ba? Ayan ba? Gusto mo? Paano ba? Particular ka ba sa ganun? Kasi God is a perfect God. Okay. So, hindi naman siya magbibigay ng something na hindi mo naman din gusto. Probably, no? Siguro, ang nakikita ko lang doon, what if, because of the trial of your faith, binigyan ka ng bulag? Pero lahat ng katangian na sa kanya, ang kulang ng mata. Siguro, pag-pray ko, pagalingin na rin pati mata. Para kompleto na. Kung ibigay na sila, bulag pa. Ayaw mo nun, sir? Habang nililigawan ka, nakakapaka na niya. Good evening, Doc. Watching from Calan City, Negros Occidental. Sabi po ni Eugene Fax Vidal. Layo, ano? Okay. So, minsan, di ba, meron ganun. Na bibigyan ka ng Diyos na may kapansanan para makita niya. Okay, kapag kaagda ka, tapos ipe-perform yung miracles. Diba? Sino ba dapat maka-accept ng miracles? Diba yung mga believers at saka followers ni Christ? Okay. So yun ang ano dun. Okay, balikan ka namin sir. Medyo nape-pressure na ako sa tanong. Okay, ang dami ko pang tanong. Nape-pressure ako nape-pressure sa pagtatanong eh. Si Sir Edran. Okay. Kanina available, pagkatapos ngayon hindi ka naghahanap. Ano ibig sabihin nun? Siguro yung sinabi kong available, in due time siguro, sir. In due time. Bata ka pa naman, 38. So 38. Siguro, pag umabot ka ng mga 65 years old, pwede ka na. O doon sa mga handa pong umakay at mag-apply po na bilang caregiver. Edran, go ahead. So yun po, available. Mike. Available siya kasi kumbaga, gusto ko rin naman magkaroon ng partner siguro. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa talaga siya pwede. Kumbaga, napakaraming struggle siguro na pagdadaanan bago ko magkaroon talaga ng kumbaga, yung puso nung
babae kung sino man siya na willing. Lahat ng willing, dapat willing to to accept, to wait, to sacrifice. Ikaw naman kasi tigasing ka, di ba? Tigalaba, tigasaing, tigapadya. Ganun po tayo. Kailangan maging ganun tayo para Siya po ang magiging leon. Pwede. Ha? Siya po maging leon ng tahanan. Ang good news nun, yung babae ang may hawak ng tali ng leon. Pag ginila, dito ka. Sumusunod pa rin siya. Okay, go ahead. So, yun lang naman po. Kumbaga, kung hindi naman din ibibigay pa sa ngayon yung mga sitwasyon na hindi pa natin talaga para sa atin. So, accept na lang natin. So, ang gagawin ko na lang is magpapaka-busy na lang din ako sa anak ko. And focus muna ako sa kanya. Then yung katulad ng ganito mga activities natin, Wellness Pilipinas, makatulong tayo sa ibang tao. Teka lang, nililibang muna kami. Mr. Rachon! Okay, salamat. Alam mo, pinaka-play safe po na sagot yan na magkaroon po tayo ng social responsibilities. Okay, so isa lang po ibig sabihin yan, no? Kung sino po yung merong pang-unawa, pang-intindi, okay, mag-usap po kayo. Ha? Okay, baka mamaya kasi sa akin kayo magtatanong. Okay? Huwag na nyo ako istorbuhin. Ibibigay ko sa inyo yung mga cellphone number sa contact details nila. Okay, tanungin nyo po sila anong hanap nila. Okay, kasi po may part 2 po ito. Alam niyo po kung bakit may part 2. Kasi dito po mismo sa program natin, mangyayari po yung proposal. Titiyakin ko sa inyo yan. Ramdam ko eh. Hindi lang po balahibo tumatayo sa akin. Kaya tabayanan po ninyo yan. Kaya po, sa ngayon, magpapaalam kami pansamantala. Dahil po, tatagbo naman po kami ngayon sa Tivoli Royal, sa basketball court, na kung saan kalaro naman namin yung mga celebrities. Yan, post naman ni Sir Edren yan eh. Ako kasi puro picture lang ako, bibira ako mag-post. Okay, Sir Eds, marami na akong naitanong sa'yo. Ngayon, simplify na lang natin. Parking words na lang muna. Kasi magbabalik pa naman tayo sa second segment after nung ating gamutan sa Caloocan, doon sa barangay 176. Phase 7 lang po muna yung pupunta kasi libo po yung taong pinag-uusapan natin dito. Go ahead, sir. Yun, maraming salamat ulit, Doc. Bong, salamat sa invitation at I do believe na marami tayong napasaya ngayong gabi, no? Alright. At, yung iba gusto na malaman pangalan. Sabi ko, name reveal, wag muna. Kami nga, naghahanda pa lang. Gusto nyo kaagad, kayo mauna. Wag muna. Wag muna po. Pero kayo po ang makakaalam. Dito po, magpo-propose sa mismong program natin. Promise yan. Okay, either si Sir Adrian o si Sir Edge, kami na po, hindi po to fixed marriage ha. Tandaan niyo po, hindi po to fixed marriage. With their own free will and choice. Okay, with God's blessing, malalaman po natin kung ano po yung pagkakalob ng Diyos sa kanila. Go ahead. Parang kinakabahan na po ako next time ha. Ang tanong kung darating pa. Darating pa parang meron na. Okay, Abangan niyo po yan. Alright. Salamat, sir. Okay, sabi niya, batiin mo naman sila at ako po pala, si Dwinard Joro. Si Dwinard Joro. Okay, ngayon si Sir Edge. Paalam na tayo, Sir Edge. Bali, thank you po, Doc Bong. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa BBM Media, lagi po kayong sumubaybay kay Doc Bong sa FRS and Pilipinas. Wellness Pilipinas in action. So, shoutout ko lang din po, Doc Bong, yung mga kamag-anak ko po dyan sa Bibiglat, Aliaga, Nueva Ecija. Yes. So, sooner or later, magkaroon din tayo ng wellness mission po doon. Tama. So, yun po, maraming salamat po. Yes. Salamat po sa inyong pag-antabay. Salamat po sa ating mga magigiting na guests. Huwag mo munang buksan ng pinto, baka ma-surprise tayo. But again, maraming salamat po sa inyong pagiging bahagi ng ating programang FRS. Mabuhay po kayo lahat at syempre pasasalamatan muna natin ang ating technical, ang ating IT at engineer na macho na, mabait pa. Pwedeng mahalin, pwedeng ibigin, wag lamang angkinin. At syempre po pasasalamat natin kila Ma'am Mabel, kila Ma'am Tessa, kila Ma'am Nancy, kay Ma'am Tanya, kay Ma'am Nelly. At syempre po kay Sir Johnson, kay Sir Amba, maging sa ating doktora na si Doktora Jaja Pineda. Pasasalamat natin sa ating Vice President, walang iba kundi si Vice President Benny Maligden. Sa ating Chairman, walang iba kundi si Chairman Efren Rafanan. At syempre po, papamahal sa aking pamilya kay Ma'am Marisa Ramirez. Sa
Sa aking panganay na anak na may pamilya na kay Sir Gino at sa kanyang asawa na si Rose at si Sam Samita, kay si Summer at yung maging baby pa ng kasunod. At ganoon din pagbati natin kay Ate Graciela, ang aming nurse na anak. At kay Elder Ramirez ng Sal Allen ngayon na nagbimisyon. Kay Sir Gaffney at kay Sir Ivan. Mabuhay po kayo lahat at maraming salamat po sa inyong pagantabay sa programang FRS. Muli, ang inyong lingkod si Dogbong. Antabayan po nyo bukas sa programang Wellness Pilipinas 5 p.m. to 6 p.m. at FRS ng 6 p.m. to 7 p.m. Mabuhay po kayo lahat at maraming salamat po. Bye-bye! See you around!